morning everyone at welcome back sa ating YouTube channel, Virus Airsoft TV, para sa isa na namang video ng usapang Airsoft. Yan. So mga kabibis, mga kaboybi at mga ka-Airsoft, naririto po tayo ngayon sa videong to dahil may isa pong nag-request na tungkol dun sa Glock 34 natin, yung comparison po between Glock 34 and Glock 34 na G-Force. So ngayon, nandito po tayo para i-compare yung dalawang unit. Basically, isang unit lang po siya pero magkaiba po siya ng model. So pareho siyang Glock 34 pero bago po natin yan simulan, syempre ang pambansang intro natin, ipasok muna natin yan. Maraming salamat po sa panonood ng ating pambansang intro. At syempre mga ka-boy B, mga kabibis at mga ka-airsoft, baka naman po pwedeng hihingi ako ng kaunting tulong sa inyo. Nakipaki-like, share and subscribe at i-click na rin po yung notification bell para po sa mga bagong videos na ilalabas natin, para yan updated ka na ikaw ang unang makakapanood. So, wag na po nating patagalin to mga kabibis, i-compare na po natin ang dalawang pistol natin ngayon. So ayan mga kabibi, simulan natin dito sa Glock 34 Gen 4 na stock unit, no. So ito yung standard na unit natin ng Glock 34. Kung makikita nyo po siya, Gen 4 po siya, Glock 34. Ayan po ang itsura niya. So meron siyang slightly lightened na slide. Tapos ito po yung kanyang sights. Yan po yung rear. Ito naman yung kanyang front sight. Kung mapapansin nyo, ayan lang po. Napaka-standard and napaka-basic po nung unit natin, no? So, ito po mas mahaba ng konti sa Glock 17. So, ito po yung itsura ng ating Glock 34. So, wala po siyang full auto. Wala po siyang full auto function. So, kung mapapansin nyo, sa susunod po mga kabibis, ituturo ko po sa inyo yung napaka-basic na pag-takedown nitong baril na to, or pwede naman nating isingit ngayon. So kung makikita nyo to mga kabibis, ito po yung lever, tapos sa kabilang side po meron din po niya, no? So ang gagawin nyo po nito, hihilahin nyo lang po siya pababa, sabay. So kabilaan po siya, pagka nahila nyo na po ito pababa, nahila nyo na siya, so hack nyo lang, tapos tulak nyo lang ulit po paharap. So, automatic po yan, matatanggal nyo na siya. Ganun lang po kadali ang pagtatanggal ng Glock. So, ang purpose po nito, kaya natin tinuturo sa inyo mga kabibis, para po from time to time nalilinis nyo po yung inyong mga pistol, hindi po kayo gamit ng gamit lang. So, pagka nalinis nyo po yan, yung mga gilid-gilid, lagyan nyo lang po yan ng mga silicone oil kung meron po kayo. WD-40 okay lang, pero mabilis pong natutuyo ang WD-40, kaya po mas maganda silicone oil kasi matagal siya matuyo. So ito pong recoil spring, natanggal lang po siya, hatakin nyo lang po siya palabas, so makukuha nyo na po siya. So press nyo lang ng konti, kuha nyo na po yung recoil spring. So pag nyo nakuha nyo na po yung recoil spring, ito po, tulak nyo lang din pababa itong buo. Pag nakuha nyo na po yan, mahihila nyo na po yung buong tawag nito. Meron pa po tayong isa ditong, kung mapapansin nyo, meron po tayong parang lock na plastic dito. Hilahin nyo lang po siya palabas, paatras po papunta ron. So kapag ka nahila nyo na po siya, makukuha nyo na po yung buong outer barrel. So ito po medyo bago-bago, kaya kailangan pa po natin na tools para po siya matanggal. Actually kahit na po anong tools lang, para po mahila nyo si outer barrel po. So pagka nahila nyo na po siya, medyo matigas. Medyo matigas siya, no? Since bago pa talaga, so kailangan nyo po siyang kalawitin at sikwatin. So ang mukha po niyan, matanggal na natin to. Ito po yung pinaka-lock nung guide rod, no? Tsaka nung recoil spring. So dito po siya manggagaling, papasok nyo lang po yan siya dyan. So pag naipasok nyo na po, parang ganyan lang po ang posisyon yan.
So pag nakuha nyo na po yan pataas, makukuha nyo na po yung buong outer barrel. So by then, pwede nyo na pong linisin yung buong slide nyo hanggang sa loob. So ito po yung outer barrel, malilinis nyo na po. Ganun lang din po ang balik, pasok nyo lang po siya sa loob. Make sure na lumapat po si tawag nito, si half chamber dito kay loading nozzle. Balik nyo lang po ito. Pag naibalik nyo, so ganyan lang po ang magiging position niya pagka binalik nyo siya. So ito po. So ayan mga kabibis, ganyan lang po ang magiging position niya kung nakikita nyo. Ito po ulit, hihilahin nyo pataas para hilahin nyo lang to pa-slide pataas, so makukuha nyo na tong buong outer barrel nyo. So babalik natin si guide rod. So hindi naman po kayo magkakamali. Balik lang natin. Press nyo lang ulit pababa. Pag na-press nyo po siya pababa, tukod nyo lang po dito sa half chamber nyo, dito sa bandang ilalim. So hindi po kayo magkakamali dyan kasi may mga guide naman po. So ayan po yung magiging itsura niya pag binalik natin. So pag binalik po natin yan, syempre sasakto po natin yan dito sa groove na to, dito po sa kanyang slide. So si slide po rito, ganyan lang po yan. So tuloy-tuloy lang po, pasok na po agad dyan. Nakalock na po siya ulit, wala na kayong kailangang ilock. So try nyo lang. So okay na po agad siya. Ganyan lang po kadali ang pag-take down at paglilinis. So basically linis lang po yan, para malinis nyo lang po yung loob ng slide nyo. Yan lang po yung muna ituturo natin. Sa susunod po, pag may request kayo, may mga troubleshoot po yung inyong mga pistol, i-message nyo po ako or mag-comment kayo down below para po maturuan ko kayo at ma-vlog natin kung ano man po yung naging problema ng baril nyo, just in case po na mayroong sira. So lipat na po tayo sa ating Glock. So ito po nga pala yung ating Glock 34 na standard, no. So ngayon po ililipat na po kayo sa Glock 34, which is yung G-Force. Kung makikita nyo, mas malaki po ang pinogi niya, diba? Ito po yung 34 na stock standard. Ito po yung G-Force. So ulit, ayan po yung standard, ito po yung G-Force. So unang-una po sa grip, may pagkakaiba na po sa design. So pangalawa po sa slide, mas iba na po ang design. So mas lightened na po yung kanyang slide. Tapos kung mapapansin nyo, may mga grip na rin po siya rito na anti-skid po or anti-slip po yung mga grip kung tawagin natin, no? Tapos po ang kanyang outer barrel is silver na. So mas upgraded na po ito kaysa dito sa mga stock outer barrel na kulay black lang. So kung mapapansin nyo po, itong trigger na to, 3-pound trigger na rin po ito. So ayan po, mas maganda po yung trigger nito flat. Syempre, hindi mawawala sa video natin si Kuya Alan. Nandiyan naman si Kuya Alan. Pati mo naman yung mga followers. So, ayan na naman siya, ang pambansang tanungan ng bayan, si Kuya Alan. So, ayan, kita nyo, hinahanap busy-busy yan naman to. Alam nyo naman to, nangunguha na naman ng tools. So, yung mga tools natin dito, sinisikwat po yan ni Kuya Alan. So, balik po tayo, mga kabibis, no? Mapapansin nyo, doon sa trigger na huling sinabi ko, 3-pound po lang siya. So light, madali lang, mas madali po siyang kalabitin, mas soft po. Pangalawa po, mas maganda i-grip yung slide niya, mas madaling ikasa. Pangatlo po itong kanyang outer barrel. Tapos sumunod po itong kanyang tawag nito fiber optic na sights. So front, kulay green po yung fiber optic natin, front. Sa rear po is kulay orange. So, mapapansin nyo po, halos lahat po dito in-upgrade na dito sa Glock 34 nito. Pati po yung kanyang backplate, kita nyo naman po yung design, parang Punisher po yan. So, kung mapapansin nyo po, ayan. So, panghuli po ang na-upgrades dito sa ating Glock 34 is yung kanyang magwell. So, yung magwell po stainless look po siya, metal po siya. So, para po sa fast reloading to, no? Mas mabilis po nating maipapasok yung magazine dahil mas malaki po yung opening niya rito na kayang-kaya siyang saluhin ng magazine well natin, no? So yan po na papasok natin. So kapag may magazine well, mas madali po yan ipasok. So syempre may isa naman tayong tao dito, si Paring William. So isa yan sa mga pinagkakatiwalaan natin dito sa Boy Bino.
So ayan mga kabibis, ganyan lang po. Ayan lang po yung standard na difference. Sa FPS po, same lang naman po siya. Hindi naman po siya nagbago. Sa power niya, wala pong pinagkaiba. Sa handling po, syempre mas maganda ng konti ang handling nito dahil unang-una may magwell na, tapos mas maganda na po yung grip niya rito. Mas maganda, mas magaan kasi mas anti-slip na po siya. Ganon din po sa pag-rock nung kanyang slide kasi may anti-skid na rin po ito, pati po dito sa ilalim. So ano pang hinahanap nyo? Pero depende pa rin po sa inyo yan, choice. Tapos, ang price difference po nito ay konti lang, mga nasa around 500 lang po yata ang minahal nitong Glock GeForce, no. Pero bago po yan, para masigurado ko, titingnan ko po muna yung presyo dito sa likod para malaman natin kung magkano yung presyo at sigurado kung maraming gustong makaalam nitong price nitong baril na to. So ayan mga kabibis, bumalik tayo. So ang price po nitong standard na Glock 34 kasama po yung kanyang magazine with free BBs and with free gas na po yan, no? Isang canister ng gas at saka isang bag ng BBs. Ang price po nito is 6,900. 6,900 lang po, kasama na po yung gas and BBs. So yan po yung price nitong Glock 34 na standard edition natin. For the Glock 34 na GeForce, ang price po nito, kasama rin po ang BBs, kasama rin po ang gas. Ang price niya po is 7,600 lang. So mas mahal lang po siya ng mga around 6 to 700. So yun lang po ang minahal, pero naka-upgrade na ang inyong sights, front and rear. Upgrade na rin po ang inyong outer barrel. Upgraded slide na rin po. Pangalawa, iba po yung lower receiver nito. Kung mapapansin nyo, ibang-iba po talaga siya. So ayan po yung Glock 34 na GeForce, ito po yung Glock 34 na standard. So may magwell to, ito po wala. Although ito po pwede nyo naman pong lagyan, pwede nyo i-upgrade, kaya lang po bakit pa po kayo mag-upgrade ng ganito kung meron na po tayong Glock 34 GeForce. So bibigay ko po sa inyo yung video nitong dalawang to para makilatis nyo ng gusto kung alin talaga ang mas gusto nyo at kung ano yung mas fit sa inyo. So muli mga ka-Boy B, mga ka-Airsoft at mga kabibis, maraming salamat po sa pagsusuporta sa ating YouTube channel at sana po dumami po ang ating subscribers para tuloy-tuloy naman po yung videos na ginagawa natin. At soon po kapag pumunta po kayo dito sa Boy B at nagtingin-tingin kayo, nag-window shopping kayo, may mabibigay na tayong sticker para naman po kahit paano meron tayong maibigay sa mga masugid nating mga followers, no. So sana po mapataas na po natin yung mga followers natin para naman po ang ating videos tuloy-tuloy na maparami. So sa susunod na videos po, magpapakita na po tayo ng mga basic troubleshoot, or kung meron na po kayong mga baril dyan na mga may problema, i-message nyo lang po ako sa babae o i-comment nyo lang po down below para po naman ma-vlog natin kung ano po yung naging problema ng baril nyo, para naman po sakaling maituro ko sa inyo kung alam po natin gawin. So muli, maraming salamat po sa inyong lahat mga kabibis, at ito po si Sir Pyrus na nagsasabing sana po pagpalain tayong lahat at Merry Christmas po sa inyong lahat.